Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, you look great and wonderful. Amen? At sabi mo, you are favored today. You are blessed today. Hallelujah. Mga kapatid, ating kinagawian, kinasanayan, at kinaugalian ang magdeklara ng mabubuting bagay bago tayo makinig ng salita ng Diyos. With faith, with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Hindi mas malakas yan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Parapakan natin si Jesus. Hallelujah. Di po natin pinagkakaila na minsan sa mundo, nakakaranas tayo ng problema, sakit, pangangailangan, but our God is able to make all things beautiful in His time. Amen? Praise God. Sadyan tayo po ang ating series, Brethren in Christ, about the attributes of God, which tayo ngayon ay nasa book 3, entitled, Who He Is Within Us. At kinuha po natin mga kapatid sa Psalms 57:1, Be merciful and gracious to me, O God, be merciful and gracious to me, for my soul takes refuge and finds shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are past. Let us review, Brethren in Christ, part 1. Atin pong tinalakay, siyang Diyos ng katiyakan. He is the God of assurance in Proverbs 3:26, part 2. Siyang Diyos ng kasiguruhan. He is the God of guarantee in Psalms 19:9. And part 3, siyang Diyos ng kalakasan. He is the God of strength in Psalms 28:7. And part 4, siyang Diyos ng kasiglahan. He is the God of stamina in 2 Thessalonians 2:16. And part 5, siyang Diyos ng kagalakan. He is the God of joy in Nehemiah 8:10. And part 6, siyang Diyos ng kasiyahan. He is the God of happiness in Job 1:10. And that was last Sunday. At ating po mga kapatid, tinalakay ang 4 na R. There is happiness on what we recompense. And there is happiness on why we relate, and there is happiness on where we render, and there is happiness on whom we refer, brethren in Christ. And today, we're now in part 7, entitled, Siyang Diyos ng kakontentuhan. He is the God of contentment, Hebrews 13:5. Let us read, brethren in Christ. Mag-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Sabi po dito sa King James Version, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for He hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Mga kapatid, madalas na sinasabi ko sa mga tao na turuan natin ang tao mangisda kaysa laging binibigyan ng isda. Sabi ko nga po, which you will choose? Isang basket ng prutas o isang puno ng prutas? Because others choose the basket of fruits rather than the tree of fruits. Kaya dito mga kapatid, makikita po natin na sabi ni Pablo, Huwag kayong mga kapatid, sabi niya, huwag kayong magsiilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Kasi people, as of today, gumon sa paghahanap ng pera. They don't have any more time to serve the Lord kasi linggo nagtatrabaho.
Bakit? Because they want money. They want to earn. Brethren in Christ. Sabi ng Bible, umiwas kayo, umilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Money itself is not sin, but loving money is sin. Let me repeat, brethren in Christ. Having money or money is not sin, but loving money is sin. How you will know if you really love the money? Kasi kapag hindi mo na kayang mabuhay nang walang pera, you already love the money. Pero kapag kahit wala kang pera, hallelujah, tingnan mo yung katabi mo, mga mukhang may pera pero wala mga pera yan. Praise the Lord, hallelujah. Sabi mo, mukhang may pera ka. Praise the Lord, hallelujah. Again, money is not sin, but loving money is sin. Ano ang sabi ng Bible? Be content with such things as ye have. Ano bang mayroon tayo? Tayo mga born again, tayo mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, tayo mga anak ng Diyos. What do we have in life? Praise God. Isa lang ang sagot. Mayroon tayong Jesus. Amen? Sabi ni Pablo, makontento ka kung may Jesus ka sa buhay. Because that Jesus can provide all of your needs. Yun ang sinasabi ko, na piliin mo ang puno ng prutas rather than the basket of fruits. Kasi ang basket ng prutas mauubos, subalit ang puno ng prutas hanggang nakatayo yan, it will produce fruits. Kaya tayo, hanggang may Jesus, you will lack nothing because Jesus is our provider. Sabi ko nga, dahil ngayon nai-involve tayo sa business, sabi ko, never destroy the trust. Never ruin the trust. Huwag mong sisirain ang tiwala, dahil kapag ka nasira ang tiwala, wala na, hindi na po may babalik sa dati. So there was a person na lumapit sa akin. Ang sabi ko sa kanya, kasi nasira ang trust ko sa kanya eh. Lumapit sa akin, ang itanong ang aking sinagot. Ang sabi ko, don't expect na makakaputi ka pa ng bunga kapag pinutol mo na ang puno. Mataling aga talaga. Grabe ano. Praise God. Ulitin ko, huwag ka nang mag-expect na makakaputi ka pa ng bunga o makakapitas ka pa ng bunga sa isang punong pinutol mo na. Parang wala yata akong kausap. Once, brethren in Christ, you destroy your trust to someone, never expect na makakakuha ka pa ng kabutihan sa kanya. Kaya, again, as long as we have Jesus, you don't have to worry because kapag may sakit ka, He is our healer. Kapag may pangangailangan ka, He is our provider. Kapag nanganganib ka, He is our protector. Jesus is our everything. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, tingnan natin the heart of God's attribute. Be content whatever we have in life. Na nung atin ka, makontento na ka. Praise God. Kasi alam nyo bakit nababaw ng mga tao sa utang? Kasi mga tao masyadong pabongga na tawag. Pag nag-birthday, alam pera, mangutang lang. Praise God. Bongga ang handaan. Bongga ang lahat. Bongga din ang utang. Kaya pagkatapos ng birthday, praise God, nga. Bakit? Kasi hindi na kontento. Kung kaya lang ang pansit, di magpansit ka. Praise God. May iraraos naman ang birthday. Ako nga, pag nag-birthday, ako naghahanda eh. Pero nairaraos, ngayon ang edad ko, 47 na, magpo-48 na naman ako. Pero ang daming birthday that I did not celebrate. Pero bakit nairaraos? Kasi kung hanggang saan lang ang kaya, doon lang. Mga anak, kung anong ating kayo, makontento kayo din. Amen. Kasi minsan may mga anak, kung ano nakahain dyan, tuyo. Ay, tuyo. Ma, ikuburi tuyo. O ang mama, mangungutang sa tindahan kasi iburi tuyo. O mga kapatid, hindi magpatis o magtuyo ka. Sa probinsya namin, mantika lang at saka tuyo, pwede na. Kasi yun,
May tao ba kaya? Amen! Hallelujah! So whatever, and be content with wherever we have in life. Doon ka rin ka man. Saan ka ba? Nakatira ka ba sa palasyo? Nakatira ka ba sa subdivision? Nakatira ka ba sa Howville? Okay na yun. At least may tira. Mabuti nga mga nakatira sa Howville, walang problema sa bahay eh. Ako, ang problema ko, 11.5 every month. Have you heard, church? Amen. Ako, gusto ko na lang tumira sa barong-barong kubo. At least wala kang binabayaran. Kita mo yung mga nangungupahan? Maniwala kayo. Hindi yan magkanda tulog kapag malapit na ang si Judith at saka si Juna. Hallelujah. Kasi araw-araw, bulan-bulan at sula. At sulakin si Judith at saka si Juna. Praise God. Kaya makontento saan man tayo nakalocate, and be content whomsoever we have in life. Again, naulit-ulit ko, mayroon tayong Jesus. Sabi mo nga, Jesus. O ngayon mga kapatid, sabi ng Proverbs 31:27, kanyang tinitingnang mabuti, ito po ay description ng babae o asawang babae o ina na masipag. Kanyang tinitingnan mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan at hindi kumakain ng tinapay na katamaran. Grabe ano? Hallelujah. Sabi po ng Proverbs, maganda sa Amplified, she looks well to how things go in her household, and the bread of idleness, gossip, and discontent, and self-pity she will not eat. Ito po yung uri ng babae na hindi po mahilig magpalibre. Wala akong kausap. Ito yung uri ng babae na pag kumain, tiniyakin niya, pinagpaguran niya, pinagtrabahuan niya, pinagpagalan niya. Hindi siya kumakain ng pagkain. Hallelujah. Nasabi dito mga kapatid, yung mga pagkain ng katamaran. Grabe ano? Binanggit sa Tagalog, katamaran. Kaya kita niyo po kung sino pa yung tamad, sila pa yung malalakas kumain. Wala yan dito sa highly favored. Amen? Alam niyo po yung mga tamad, tulog ng tulog lang ang mga yan. Paggising, mantog lang mapangan. Praise God. Kagigising niya mo. Ano mapangan. Sa Bible, actually, hindi pinapakain ng tamad. Amen? Ulitin ko, wala akong tamad dito. Pumalakpak nga po ang mga tamad. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, huli ka. Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Kaya makinig kayo. Hallelujah. Again, masarap po kasi ang pinagtrabahuan ng pagkain, tama? Malalasahan mo. Praise the Lord. Kaya hindi tayo tamad, mga kapatid. And then, John 3:27, sumagot si Juan at sinabi, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y pinagkaloob sa kaniya mula sa langit. John answered, a man can receive, sabi niya, nothing. He can claim nothing. He can take unto himself nothing except as it has been granted to him from heaven. A man must be content to receive the gift which is given him from heaven. There is no other source. Walang ibang pinagkagalingan kundi ang Diyos. Amen? Ang hininga mo, galing kay Lord yan. Ang lakas mo, galing kay Lord yan. Ang buhay mo, galing lahat sa ating Panginoon yan. Amen? O sabihin mo nga ulit sa katabi mo, galing lahat sa Panginoon. Kaya we owe nothing in this world, brethren in Christ. Tayo po ay ina-acknowledge natin that everything we have ay galing sa Panginoon. Attribute number 1. Tatlong bagay lang ito o triple A na tinatawag. Contentment is being adaptable in all seasons. Para makontento ka, dapat adaptable ka. Sabi nga po ninyo, adaptable. Kailangan na marunong ka mag-adapt. Hallelujah. 1 Timothy 6:6 hanggang 8. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan.
sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. And it is indeed a source of immense profit, for godliness accompanied with contentment, that contentment which is a sense of inward sufficiency is great and abundant gain. For we both nothing into the world, and obviously we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with this we shall be content, satisfied. Ang ganda ng pagkasabi po ni Apostle Pablo. Kung ating kang mapangan, ating kang malan, masya nakakaya. Amen? Hallelujah. Tingnan mo ang katabi mo kung hubad. Kung may damit yan, dapat na siya makontento. Amen? Pag may nakakain tayo, makontento tayo. Praise the Lord. Kasi yung mga paghahangad ng sobra sa nariyan, yan po ang magkukos sa atin, mga kapatid, na problema sa buhay. Kaya dapat marunong tayo mag-adjust. Amen? Amen po ba? Adaptable. Marunong tayo mag-adapt. Sa aming probinsya, wala pong mga taga-probinsya na hindi marunong kumain ng gulay. Kasi ang laging pagkain, gulay. Yung hindi marunong kumain ng gulay, gutumin niyo po yan ng isang buwan. Tingnan niyo po, matututong kumain ng gulay. Hallelujah. Amen. Kaya ako kausap. Sabi mo sa katabi mo, adaptable. Actually po, praise God, nung pumunta kami, by the way, ako po ay pupunta sa United Emirates this coming December. Huwag kayong mag-alala dahil tulad ng sinabi ko, magtuturo po tayo doon, magkakaroon tayo ng missionary visa. At sabi ni Pastor Noel, isang kung sa isang linggo, araw-araw ako magturo, mamalaki-laki ang may uwi ko. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. At nagpapasalamat ako dahil kahit naman nasa ibang bansa ako, alam ko tatakbo ang business. Naandyan na sila Mikaela, naandyan na yung ating ibang mga staff. And we're still planning na mas maraming pang trabaho para wala na pong tambay dito. Amen? Tingnan mo ang katabi mo, bawal magtambay yan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen? Again, adaptable. Ibig sabihin, bakit ko nabanggit sa abroad? Kasi nang pumunta po kami sa Singapore, pumunta po kami mga kapatid sa ibang lugar. Alam nyo po, ang kanilang pagkain doon laging may curry. Alam niyo curry? O curry. Ano ba tawag doon? Curry o curry. Yung may gata. Praise God. Parang chicken curry. Hallelujah. Yung kanin na laging ganon. Hallelujah. Kaya sabi ko nga, ako ay nagmabubuhay ng walang kanin. Pumunta kami sa iba pang lugar, ganon din. Praise God. Kaya lang, ang maganda doon, iba-iba din ang tao. Ang pinakaayaw ko lang, yung mga mababaho, talaga yung mga kumakain ng sibuyas. Hallelujah. Nung pag dumaan talagang naniningkit yung amoy. Pero, praise God. Mga street foods. Amen si Mekos na ano ngayon, na ano na siya ng kanyang mga kababayan. Kasi pinapanatan niya yung kanyang mga kababayan. Pero gayon pa man, mga kapatid, God is really good. Amen? Alam niyo po, ang hirap mag-adapt. Pag pumunta ka sa Amerika, ang primary food nila doon, mga kapatid, alam niyo kung ano? Tinapay. Hapunan mo, tinapay, agahan mo, tinapay, tanghalian mo, tinapay. Ang hirap mabuhay. May pagkain naman, pero bibihira po. Pag pumunta naman po sila pa sa Pilipinas, iba rin po ang pagkain sa Pilipinas. Kaya minsan, mga kapatid, kailangan natin mag-adapt kung saan man tayo mapunta. Amen? Basahin mo nga ulit sa katabi mo, adapt. Praise God. Marunong tayo, maging adaptable tayo. Pangalawa na punto, mga kapatid, attribute number 2, contentment is being adjustable
in all seasons. Marunong ka rin mag-adjust. Hindi ka lang marunong mag-adapt, marunong ka rin mag-adjust. Sabi mo sa katabi mo ulit, adjust. Alaala ko tuloy kay nanay. Alam niyo po sa amin kasi pag October, November, December, taggutom yan sa amin. Gutom talaga yan sa amin. Gutom, yan ang mga buwan na gutom. At lagi ko naririnig kay nanay, sasabihin na nanay, kailangan naman natin maghigpit-higpit ng sinturon. Ang ibig sabihin pala na maghigpit ng sinturon, hihigpitan para hindi masyadong maglagay ang tiyan ng maraming kanin. Kasi biruin mo ang isang salop ng sardinas na malaki. Isang salop ang tawag namin doon. Hallelujah. Alam niyo po ba mga kapatid, lulugawin namin yun at sasabawan namin ng 2 galon. Hallelujah. Praise God. Talagang marami na. Naka-4 ka ng plato ng lugaw. Hindi ka pa mabusog kasi puro tubig. Hallelujah. Sa sobrang gutom. Kaya nga po, maging po sa probinsya yung tinatawag namin may tawag sa amin na isang lamang lupa o sabi natin root crop na nakakalason. Ngayon ang gagawin niyan, amin po yan ibababad sa tubig ng ilang araw para mawala yung lason. Kasi sa sobrang gutom, pati na po yung mga bagay na nakakalason, niluluto ng mga kapatid. Kaya ito po yung tinatawag natin na kailangan natin marunong tayo mag-adjust. Amen? Amen po ba? Ako nga, mabuti nga, adjustable yung aking tiyan. Pagkasama ko sila Pastor Noel, McDonald's, masasarap yung pagkain. Pag nagkape ako, Starbucks, kasama ko sila. Pero pagdating sa bahay, adjust ako mga kapatid. Hallelujah. Bakit? Hindi po kasing sarap yung kape ko sa bahay sa kape sa Starbucks. Tama? Hallelujah. Pag kumakain kami sa Rustica, hallelujah, pag kumakain kami ng ano ba tawag doon, yung may bagoong, kare-kare. Ang bagoong ang hinahalo sa kare-kare. Pag umuwi ako sa bahay, wala na yung kare-kare. Bagoong na lang. Hallelujah. So marunong tayo mag-adjust. Naniwala kayo mga kapatid? So, no to adjust. Pag nasa labas ka, ang bagoong inihahalo sa kare-kare. Pero pagdating sa bahay, wala na yung kare-kare. Bagoong na lang. You must know how to adjust. Amen? Alaala ko tuloy si di ba si Pokwang? Pokwang ba yun yung mahilig mag-jokes? Ay si Manny Pacquiao. Hallelujah. Sabi niya, mahal ako ng aking boyfriend. Sa kanya yung pork, sa akin ang steak. Hallelujah. Sa kanyang barbecue, sa akin na lang ang ketchup. Ako minsan, natatawa ko dun sa mga joke niya kasi talagang grabe masaya ang buhay. Pero again, let us read, brethren in Christ, sabi ni Pablo, datapwat, ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon, sa kahuli-hulihan, inyong binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanan na nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit kayo'y nagkulang ng mabuting pagkakataon. Ang sinasabi ni Pablo, binuhay ang inyong pagmamalasakit. Ano yan? Ba't nasa English na agad yan? Praise God. Projector, ba't nasa English ka na? Hallelujah. Sabi niya, ako'y nagagalak, kahuli-hulihan, kasi dito si Pablo, bibitayin na eh. Sabi niya, salamat. Sabi niya sa mga taga-Pilipos na born again. Sabi niya, salamat, binuhay niyo yung pagmamalasakit. Dating patay, so binuhay. Kaya lang, ang sabi niya, katotohanan, may malasakit kayo, kulang ng pagkakataon. Wala yung pagkakaiba sa mga Bisaya. Sino ang Bisaya? Ang Bisaya, pag nakapunta sa Manila, pinakamatagal yan, 10 years bago umuwi. At madalas uuwi yan sa probinsya kapag may patay. Hallelujah. Kasi minsan, nagiging, po mga kapatid, ang pagmamalasakit kapag huli na. Tingnan po natin, si Pablo bibitayin na dyan, papatayin na siya eh. Kaya lang wala na kahit anong pagmamalasakit ang gawin.
Anong sinabi ni Pablo? Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I was made very happy in the Lord that now you have received your interest in my welfare after so long a time. You were indeed thinking of me, but you had no opportunity to show it. Sabi niya, now that I am implying that I was in any personal one, for I have learned how to be content, satisfied, to the point where I am not disturbed or disquieted in whatever state I am. I know how to be abased and live humbly in straitened circumstances, and I know also how to enjoy plenty and live in abundance. I have learned in any and all circumstances the secret of facing every situation, whether well-fed or going hungry, having a sufficiency and enough to spare, sabi niya dito, or going without and being in want. Grabe si Pablo, mga kapatid. I have strength for all things in Christ who empowers me. I am ready for anything and equal to anything through Him who infuses inner strength into me. I am self-sufficient in Christ's sufficiency. Ang haba ng mga kapatid, isa lang ang sinasabi ni Pablo. Marunong ako magpakabusog, marunong ako magpakagutom, marunong ako magpakasagana, marunong din siya sa wala. So dito mga kapatid, kaya mahalaga po na tayo po ay adjustable. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, adjustable. Praise God. Si Pablo, marunong, natutunan niya ang lihim ng anuman ang mayroon siya sa buhay. Sabi mo sa katabi mo ulit, may lihim ng pagiging kontento. Kailangan may lihim. Si Pablo, saan mo siya dalhin? Kontento siya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya mga anak na narito, huwag nyo naman i-pressure ang inyong mga magulang. Kung anong naihain dyan, kain ka. Praise God. Kasi minsan nakakalungkot, may nakahain na dyan, mantod lang pang aliwa, magluluto ng iba. Praise God. Kaya, yes, nakakain sila on that day, pag kinabukasan, kapos na naman. Hallelujah. Praise God. Kaya, God ay mabuti sa atin. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, adjustable. Pag pinakain tayo ng anuman, kainin natin. Praise God. Kung anong ihain sa atin, kainin natin, mga kapatid. Tularan nyo si Mikaelo. Ano man ang ibigay sa kanya, kakainin. Amen? Hallelujah. Kaya lang, malakas siya kumuha eh. Kasunod, wala na eh. Praise God. Kaya bumubulong ako kay Michelle, pag pinapakain niyan, Michelle, i-divide ko na yan. Kasi yung nauna, hindi niya alam na may kasunod. Praise God. Amen? Minsan, kapag kahinateng isda ng tatlo, nauna, kinuha na yung ulo, kinuha na yung katawan, kinuha ng buntot, alam niyo yung nahuli, palikpik na lang. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, sabi ko nga, lalo na kapag kaunti ang kinakain, let us divide. Magkiramdam ka, bilang kami. Anim kayo, tapos 3 hiwa lang yung naandun, nanunggawan yung Ken. Praise God. Kapit na. Tama? Praise the Lord. Hindi yung kinuha yung 3, yung 5 sapaw na. Hallelujah. Praise God. Kaya habang ang kasama kumakain, nakatingin na lang doon sa kanyang plato na may laman. Amen? Ulitin ko, church, dapat tayo ay adjustable. Kung ano na andyan,
Hallelujah. Dati-dati hindi ako kumakain ng ampalaya eh. Kasi yan ang pinakamapait na gulay. Sa amin kasi, sinanay ko, pagka kumain ng ampalaya yan, kukuha yan doon sa aming taniman, ipapagulong niya lang sa baga, at yun ang kanyang sasaw-saw sa asin, ulam niya na yan. Nung tinikman ko nung bata yan, sobrang pait. Hallelujah. Kaya sabi ko, ay, hindi kakain ng ampalaya. Alam niyo po ba mga kapatid na minsan, nakikain ako sa isang membro, wala silang ibang ulam kundi ampalaya. Hindi nila alam na ayaw ko kumain ng ampalaya. Praise God. Nanong gawang ko, kumakain ako talaga. Alam niyo, malalaman niyo kasi pag hindi gusto kasi malalakas kumain na sumululok. Hindi nang inungoy, sumululok. Nung makita ko nung nagpakain sa akin, sabi niya, Pastor, mukhang gusto mo yung gusto mo yung kinakain mo. Kakuo nga po eh. Hallelujah. Sabi niya, sandali Pastor, ikukuha pa kita. Hallelujah. Alam niyo po, since then, natutunan ko kumain ng ampalaya. Kasi yun ang sinasabi ni Pablo, kung anong ihain sa inyo, kainin mo. Amen? Okay, palapakan natin si Lord. And last, contentment is being appreciable in all seasons. Luke 3:12-14. At dumating naman ang maniningil ng buwis upang mga pabautismo. At sinabi nila sa kanya, Guro, si Jesus po ang tinutukoy na guro, anong dapat namin gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingil pa ng higit kaysa utos sa inyo. At tinanong naman siya ng mga kawal at nangagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At sa kanila sinabi niya, huwag kayong kumuha, may karasan sa kanino man ni mga paratang, at magkasya kayo sa bayad sa inyo. Even tax collectors came to be baptized, and they said to him, Teacher, what shall we do? And he said to them, exact and collect no more than the fixed amount appointed you. Those serving as soldiers also asked him, and we, what shall we do? And he replied to them, never demand or enforce by terrifying people or by accusing wrongly, and always be satisfied with your ration, supplies, and with your allowance or wages. Sabi niya sa mga sundalo, huwag kayong mangingikil. Praise God. Magkasya na kayo sa sweldo ninyo. Huwag na kayong mangungupit. Amen? Amen? Sino sa inyo mahilig mangupit? Yung bibili lang ng mantika, may pamasahe. Praise the Lord. Hallelujah. Sino po ba sa inyo ang mahilig mangupit? Praise God. Bilhin mo, bibili lang ng tuyo, bibili ng mantika, may suhol. Hallelujah. Ulitin ko, magkasya po kayo sa inyong tinatangkilik. Praise God. Tingnan po ninyo sa King James Version. And the soldiers likewise demanded of him, saying, and what shall we do? And he said unto them, do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages. Makontento tayo sa sweldo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta na ang sweldo? Diba? Si Mikaela may 500 yan sa isang araw. Amen? So sa isang buwan, may 2,000. Pagdating ng panahon, kung mag 3 times a week na kami, pasok namin, o di may 1,500 sa week, mayroon siyang 6,000 a month. O di pagdating ng panahon, praise the Lord, mag-aaraw-araw na, o di maganda na ang kitaan. Amen? O kita mo si Pajin, praise God, nag-advance agad. Hallelujah. Advance siya agad. Praise God. Actually, maganda po yung mayroon tayong trabaho kasi talagang tayo ay mayroong pinagkukunan. Amen? Palapakan po natin si Jesus. Isang up po natin mga kapatid. Contentment is being adaptable in all seasons. Contentment is being adjustable in all seasons. And contentment is being appreciable in all seasons.
last verse po, Hebrews 13:5, sabi po dito, mag-ilag kayo o mang-ilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa inyong tinatangkili, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan hindi kita papagkukulangin at sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Maganda po sa Amplified. Let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust, and craving for earthly position, and be satisfied with your present circumstances and with what you have, for God Himself has said. Sabi niya, I will not in any way fail you nor give you up. Grabe, hindi ka pababayaan, hindi ka ilalaglag ng Lord. Sabi niya, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. I will not, ilang beses inulit, I will not, isa pa, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Grabe, sabi niya, nor let you down. Relax, my hold on you assuredly not. Pag sinabi not let you down, parang reksuna, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. Hindi ka ilalaglag, hindi ka ipapaya, hindi ka bibiguin, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ilang beses? I will not. I will not. I will not leave you. Sa last po na slide, in any circumstance, He won't fail us, and in any circumstance, He won't forget us, and in any circumstance, He won't forsake us, and in any circumstance, He won't prostrate us. Take note sa apat na yan. Hindi ka ilalaglag. He will never fail you. He will never forget you. Hindi ka kalilimutan ni Lord. He will never forsake you. Hindi ka iiwan, pababayaan ng Lord. He will not prostrate you. Hindi ka, mga kapatid, bibiguin ng ating Panginoon. Amen? Sa pagpalakpak po sa Panginoon. Because God is really good sa ating mga buhay. Mga kapatid, bakit 3 beses binanggit ang I will not? Kasi maraming beses din tayo pwede mabigo. Gusto ko lang po i-illustrate sa inyo ang isang bagay, mga kapatid, para lalo natin pong maintindihan. Kasi minsan, nahirapan tayo minsan intindihin kung ano sinasabi ng talata. Alam niyo po, there are times sa buhay po natin na tayo, mga kapatid, ay talagang nabibigo. Pero mabigo ka man ng una, sabi ng Bible, pangalanan ko para mas magandang may pangalan. Hallelujah. Yan. Halimbawa, pangalan mo, ako Tolitz, di ba ako si Tolitz? Kaya mga pangalan ng business ko, DJ Leeds. Tapos yung isa, Yero Leeds. Tapos yung isa, praise God, Tito Leeds. Praise God. Puro Tolitz. Kasi alam yung Tolitz na yan, ang ganda ng pangalan na yan, tinawag sa amin. Alam niyo po, lagyan natin ng kaunting kulay. Nabigo man si Tolitz ng isang beses, sabi ni Jesus, Tolitz, I will not leave you. Nabigo uli ng pangalawa si Tolitz. Inulit uli ng Lord, Tolitz, I won't let you down. Nabigo uli si Tolitz. Anong sabi ng Lord? Tolitz, I will never fail you. Alam niyo po, mga kapatid, sa buhay natin, so many times na nabibigo tayo, pero isa lang ang tiyak na sasabihin ng Lord, anak, inakalakwan. Anak, hindi kita iiwan. Meaning to say, gaano man kadami ang pagkakamali natin, God remains nakasama natin. Amen? Palakpakan po natin. Sige po tayo lahat. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, meditate the word that you heard today.
lose your hope in the Lord. Hallelujah. Kasi inassure ng Panginoon, assuredly not. Hallelujah. Ilang beses ka mabigo, magkamali, maggulang kay Lord. Hindi po yun dahilan para iwanan ka ng Panginoon. Sabi ko nga sa mga panahon na wala pa tayong pinagdadaanan sa buhay, wala pa tayong nararanasan sa buhay, hindi ka na iniwan ng Lord. Ngayon pa na mayroon kang pinagdadaanan, ngayon pa na mayroon kang nararanasan ang iwan ka ng Panginoon. Church, ito ang panahon na hindi ka iwan ng Lord because He knows your situation. Church, let us pray. Heavenly Father, we just thank you for the word that we have heard this morning. That you have assured us that you will never leave us, nor forsake us, nor abandon us, nor fail us, Jesus. Hindi mo kami, Panginoon, iiwan, lalo na sa kasalukuyan na mayroong kanya-kanya kaming problema, may kanya-kanyang pagsubok, may kanya-kanyang suliranin. May mga panahon, Lord, na minsan hindi namin alam kung saan kami tatakbo. May mga panahon, Lord, na hindi namin alam kung anong gagawin. May mga panahon, Lord, na hindi na po namin alam kung kanino kami magsusumbong. May mga panahon, Lord, na walang-wala kami. Pero isa lang ang alam namin, Lord, sa mga panahon na yon, hindi mo kami iiwan. Still, you are making a way para kami magtagumpay, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan. Salamat, God, for your love. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your goodness. Sa oras na ito, sino man ang may mga struggle, sino man po, Panginoon, ang may mga dalangin, Lord, you know our heart's desire. At sabi mo nga, Panginoon, delight ourselves in you and you will give us the desires of our hearts. Kaya, Panginoon, right now, we delighted ourselves before you. Isa kaming aklat na bukas sa iyong harapan and do whatever you want to do sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Jesus. Bless each and every one of us. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kabataan na patuloy na naghahangad na maglingkod sa inyo. Ilayo niyo po sila, Lord, sa mga temptation, mga Panginoon, sa pressure ng mga kaibigan. Lord, help them, Lord, to overcome. At salamat din sa mga nanay na patuloy na umiiyak sa iyo, Panginoon. Alam ko namin, Lord, na hindi mo babaliwalain ang kanilang mga panalangin. Hindi mo babaliwalain ang kanilang mga pagluha at pag-iyak. Jesus, you will turn our tears into joy and you will turn our mourning into dancing, Lord. Tulad ng sinabi ng aming inawit kanina na wala ng pain, Panginoon, you heal. Our Redeemer lives. Salamat, Panginoon, dahil buhay ka sa aming mga buhay. And I pray, God, na anuman po ang aming mga prayers, bababa kami, Panginoon, na ang katugunan is on the way, Panginoon. Hallelujah. Salamat, God, for making a way for us. Dahil ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala, you can make fountain even in the wilderness. Kaya mong gumawa, Panginoon, ng fountain, Lord, sa ilang, Panginoon. At how much more sa aming mga buhay ang hindi ka makagawa ng mga pagpapala at biyaya sa amin. Salamat, God. Salamat, Jesus. Bless each and every one of us. And this our prayer in Jesus' mighty name. Shall we say? Amen and amen.